paglilingkod bilang tapat, maasahan at tunay na may paninindigang konsehal. Tunay na nasa puso ang serbisyo, ang laki sa hirap at puso ng mahirap. Ang numero 10, palakpakan po natin, Councilor Awicia! Tingnan mo na yung tambo. Hindi tayo maririnig, Brad. Una po sa lahat, maraming salamat sa Diyos at maraming salamat sa inyong lahat. Ang isang laki sa hirap na tulad ko, ginawa po rin yung konsihal. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag naman po kayong mag-alala. Ginagalingan ko po. Kasi po, ang pangarap ko, pagdating ng panahon, kung pwede kay Awicia ang maging konsihal, bakit hindi pwede sa anak katapo ninyo na maging konsihal ng ating distrito? Pwede po yan. Nagawa nyo na po sa akin. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi ko sasayangin itong pagkakataon na binigay nyo sa akin. Pagbubutihan ko po para sa anak katapo ninyo. Dahil naniniwala ko na mas magaling manungkulan o mamuno ang laki sa hirap. Dahil alam niya kung anong problema meron ang mga mahihirap. Dito po ang bilin sa amin ni Yorme, hindi kami maninira. Hindi po talaga kami naninira. Puro real talk lang po kami. Real talk na baka sakali na magising tayo sa dekada na nating pagkakatulog sa mga trapong politiko. Bigyan natin ng sample. Taas ang kamay ang nakaranas na pumunta sa opisina ng mga konsehal at ang sinabi sa inyo, balikan mo na lang. Meron ba rito? At pagbalik mo ang sinabi sa inyo, balikan mo na lang, walang pondo. At pagbalik mo, sinabi ulit sa iyo, balikan mo na lang, wala si konsehal. Pagbalik mo, sinuwerte ka, binigyan ka, 100. Pamadyak pa lang, talo ka na. Tama? O pero nung binigyan niyo yung pagkakataon si Awicia, naka-short, naka-chinelas. Pagpunta mo sa opisina ko, bukas ihahatid sa bahay mo. May eleksyon man yan o walang eleksyon. Sabi ko naman sa inyo, gagalingan ko eh. Para yun sa anak katapo ninyo na pagdating ng panahon, sila naman ang manunungkulan dito. Di ba? Mas paano paggaling ka sa hirap? Alam mo eh, hindi yung pag maging eleksyon, ang dami nagmamahal sa mahirap. Pag nakita kayo, may beso-beso pa kayo. Samantalang kung walang eleksyon, hindi mo makita. Di ba? Katotohanan lang po tayo. Okay. Taso ang kamay dito ang nagbabayad ng tax. Sa dulo, nagbabayad ng tax. Ayun, marami-rami. Maraming salamat sa mga nagtaas ang kamay. Sa mga hindi naman nagtaas ang kamay, nagbabayad din po kayo ng tax. Hindi nyo lang alam. Bagamat hindi kayo nagbabayad ng tax sa City Hall ng direkta, pero lahat ng binibili nyo ay may tax. Bumili ka sa lindahan, soft drinks, may tax yan. Nag-pure gold ka, may tax yan. Nagpunta ka ng Jollibee, may tax yan. Bumili ka ng candy, may tax yan. Kaya kayo, lahat tayo dito, nagbabayad ng tax. Taas ang kamay ngayon nagbabayad ng tax. Kaya ko po sinasabi sa inyo yan dahil gusto ko malaman ninyo kung anong karapatan ang meron kayo. Kasi po, nasanay na tayo sa mga politiko na kapag binigyan tayo ng tulong, utang na loob na natin. Mali po yun. Mali po yung pananaw na ganon. Mali yung iminulat sa atin ng mga politiko na pag tinulungan tayo, utang na loob na natin. Wala po tayong utang na loob kahit kaninong politiko, sapagkat pera ninyo ang ginagamit naming lahat na magpolitiko. Ulti po, sweldo namin. Yung sweldo namin, galing sa tax ninyo. Dapat ninyo malaman, wala kayong utang na loob.
Binigyan kayo ng ayix, tupad, akap, kandong, lahat. Hindi nyo utang na loob yan. Pera nyo yan eh. Kahit tabi pa yan. Kahit tuwad pa. Hindi yun. Wala ko kayong utang na loob kasi sa inyo po yun. Yung problema nga, hindi naman lahat binibigyan. Oh. Diba? Taas ang kamay, nakakulang akap. Oh, yan. O, konti yan. Diba? O, ganito na lang. Yung mga hindi nakakuha ng akap, sabi na lang kayo. Diba? Pwede? Eh, kung tutusin, i-search nyo yung akap na yan, magkano lang binigay sa inyo. Bukol pa kayo. Totoo lang po tayo, no? Para, alangan namang mga senador na nagkasalita, sinungaling. Nakakakap, 5,000. Sinungaling sila. Oh. Wala po akong kinalaman dyan. Pati po akong di nagkaroon yan. Di ba? Pinipili lang yan eh. Ilang piraso lang yan eh. Oh. Di ba? Kailangan ninyo malaman eh. Kailangan ninyo malaman kung anong karapatan na meron kayo. O ngayon tanong, meron ba kayong utang na loob sa mga politiko? Tama! Ang tagal na panahon na po yan. Na dapat nalalaman nyo na kahit anong tulong ang ibigay sa inyo ng kahit na sinong politiko, wala kayong utang na loob. Pera ninyo yan. Kaya yan, pumunta kayo sa opisina ng mga politiko. Sinungitan kayo ng mga staff. Sampalin nyo ng katotohanan. Hoy, anong sinusungit-sungit mo? Eh, pasweldohan lang namin kayo. Tama ba? Alam niyo yung karapatan ninyo? Hindi dapat. Alam niyo na yung mga karapatan na meron kayo para hindi tayo naloloko. Di ba? Madalas kasi mga politiko, manloloko yan. Ako, maniwala kayo, manloloko dyan. Yun lang ang kinakalat na sa akin, disqualified na raw ako. Hindi na raw mapuproklama. Sira ulo ba kayo? Taga-Comelec pa kayo para ikaw nag-inisisyon agad? Mas magaling ka pa sa Comelec ka. Yun po yung mentalidad na ginagawa sa atin. Sasabihin nila yung fake news dahil ang tingin nila sa atin, mahina tayo mag-isip, sila lang matalino. Kaya kahit peke o kahit hindi totoo, isisiksik sa isipan ninyo. Tandaan po natin, lahat tayo'y binigyan ng utak ng Diyos para gamitin natin. Para, hindi para makinig tayo sa mga politiko na kilala lang kayo pag-eleksyon. Opo, yung nagsasabing disqualified na ako. Kargaan natin. Patunayan natin. Naumag ka yan. Di ba? Kasi niloloko kayo eh. Ibibirit nila, ay, i-dismiss yan. Si Awis yan, disqualified na yan. Hindi rin mapoproklama yan, sayang boto mo dyan. Paano? Paano masasayang? Taga-Comelec ka ba? Yung Comelec yan, hindi nagkasalitang disqualified na ako. Ikaw, hindi ka taga-Comelec. Disqualified na ako sa'yo. Ginagawa nila tayong tanga. Di ba? O ngayon, mapunta naman tayo sa JO. Sino may JO? Wala din. Pinili lang din. Di ba? Yung may mga JO, okay na yan kumita ka. Pero, lagi mong iisipin, bilang leader, ikaw ay niluklok o pinili ng taong bayan at ng Diyos. Kaya dapat, ang obligasyon mo ay sa taong bayan at sa Diyos. Hindi sa kahit kaninong politiko. Tandaan mo, J.O. Ang sumaksi sa mali ay isang kasalanan. Ito matindi. Hindi ka lang sumaksi, kumampi ka pa. Mas matinding kasalanan yan. Hayaan natin yung taong bayan na magdesisyon. Hayaan natin. Hindi naman kami tanga. Hindi naman yung tanga ang taong bayan. Alam nila yung panahon ng pandemya kung sino nakatulong sa kanila. Tama o mali? O taas dito ang kamay na may anak. Yung may anak. O,
Sabi nga ni Yorme, pag nagugutom ang anak mo, gagawa ka ng paraan? Kahit anong paraan, makakain ng anak mo, gagawin mo? Kahit mangutang ka? Yung iba nga, nag-iistribo pa eh. Di ba? Para naman pakain yung anak mo. Tama ba, mali? Dahil nanay kayo. Dahil magulang kayo. Dahil mahal niyo yung anak ninyo, kaya gagawin niyo lahat. Tama, mali? Okay, yan din po ginawa ni Isko Moreno nung panahon ng pandemya. Bilang ama ng lungsod ng Maynila, ginawa niya lahat ng paraan para lang tayo makasurvive, makaligtas, hindi magutom sa pandemya. Tama ba? Buwan-buwan may food box? 8 buwan may food box? May nagutom ba? At least naiintindihan po ninyo. Alam ninyo yung nangyayari. Di ba? O to, taas ang kamay. Ang nagpunta sa tennis. Yung tennis court. Yung may 1,000 at saka 5 kilong bigas. Sino? Ayun, may tumatakas doon. Huwag kang mahihiya, brother. Pera nyo yan. Karapat dapat na, ang tagal nyo nagantay, pinawisan ka pa eh. Di ba? Ang dahil pa nga nagsalita eh. Oh. Binigyan ka 1,000 at saka 5 kilong bigas. Ang tanong, bakit nung nakarang taon walang ganyan? At yung nakarang 1 taon pa, wala rin ganyan. Ano yung pagmamahal nila? Seasonal? Seasonal? parang Valentine's Day, February 14. Eh kung di ba yun, taon-taon pwede. Eh sa kanila, pag-election lang. Tama ba? Kayo ho, mamimili niyan. Kayo ho, nakasalalay sa inyo ang pagbabago ng distrito natin. Nakasalalay sa inyo kung may mga trapo, papalitan na natin. Alam niyo, may tip ako sa inyo. Kung gusto niyo lang ha. Gusto niyo mabago yung distrito? Gusto niyo mabago yung Maynila? Atin-ating lang to ha. Tip ko lang sa inyo to ha. Baka ikwento niyo pa ha. Pumili kayo bago. Kasi po, kapag ang iniluklok ninyo, kaming mga luma, kami, kasama na ako. 2 term na ako eh. Kaming mga luma, kung ano po ang ginawa namin noong nakalipas na 3 taon, ganon din ang gagawin namin pag binigyan nyo kami pagkakataon. Kung ako tumulong, pagpunta mo sa opisina ko, bukas yati sa bahay mo, ganon din ang gagawin ko sa inyo pag binigyan nyo akong pagkakataon. Yung iba, na incumbent, pagpunta mo sa opisina, babalik-balik ka, may bigyan ka 100, ganon ulit ang gagawin sa inyo pag binigyan nyo ng pagkakataon. Pinakatabis, sumubo kayo ng bago. Di ba? Kung kami-kami lang ulit, ay maniwala kayo, paulit-ulit lang po tayo. Di ba? Ito, para naman sa mga kabataan ng bagong boboto pala ngayon. Yung mga bagong boboto, meron ba rito? May mga first time boboto, meron? Oh, ito, yung sa mga first time ha. Oh, mga senior, oh, kayo. Gusto niyo mabilang ang boto ninyo? Gusto niyo makita kung may say-say ba? Gusto niyo patunayan kung yung pera ba ng politiko na ginagamit nila pag-eleksyon ng nag-uupo sa mga politiko o yung boto ninyo, gusto niyo patunayan? Huwag kayong bumoto ng luma, puro bago. Pag boto niyo ng bago, oy, binoto ko yan, nanalo. Andyan yung boto ko. Eh pag binoto mo luma, anong binoto? Binigyan ko ng pera yan. Hindi na bilang yun. Bakit? Ang alam nila, binigyan kayo ng pera. Pero itong mga bago, pag yan binoto ninyo, no, bibilang yung boto nyo. Ay, binoto ko yan. Nandun. Ito mga bago, magiging utang na loob nila sa inyo yun. Dahil kami mga politiko ang dapat may utang na loob sa inyo. Hindi kayo may utang na loob sa amin. Kayo lang ang nag-uupo sa aming lahat na mga politiko. O, bago ako matapos, bibigyan ko lang yung assignment. Ito ba, may pare-parang naman tayo binigyan ng isipan ng Diyos. Anong gagawin natin dyan? Hindi natin gagamitin. Pag ang isipan nyo po, hindi nyo ginamit, pag binenta nyo yan,
mahal, slightly used. Pero pag yan ginamit mo, gaganda buhay mo. Pag binenta mo yan, mura, overuse. Okay, bibigyan ko kayo isipin. Meron kayong cellphone. Meron kayong Facebook. Sa Facebook, may makikita kayo doon, marketplace. Marketplace. Pagtipa mo, marketplace. I-search mo lang, container van. Precast. Ha? Ito, hindi namin kayo bubulahin. Kayo mag-iisip kung tama ba kami o mali. Sinerch mo na. Makikita mo rin yung presyo. Ha? Makikita mo yung presyo. Ikumpara yung pinagawang barangay. Ha? Sinabi mo sa amin nga yun. Kaya mo sila mag-isip. Diba para hindi mo nasabi sa amin nagsisinungaling kayo. Bakit? Kayo nakakita ng preba. Kung magkano sa marketplace, yung container van, at magkano ang ginamit na pera ninyo. Kayo mag-isip. Magandang gabi sa inyong lahat. Manila! Time! Maraming